Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, September 4, 2024 at laglagan kanina. Grabe yung laglagan. Dito sa market natin kanina, di ba ako napasin nyo? Nag-drop tayo ng more than 1.5% kanina. So sa opening pa lang ni Philippine Stock Exchange natin, grabe yung laglagan. So sinundan po natin yung galaw kasi ng US market. So may mga recession fears yata sa bandang US kasi si Intel, di ba, medyo mainit ngayon. Nagtatanggal ng mga employees niya kasi lugi yung company niya. Tapos si Nvidia, siguro si Nvidia ang pinag-usapan dito sa US market under uh, DOJ pa yun. So under investigation siya para sa antitrust laws. So yun yung nakita ko ng pinaka-major na issue. Tapos yun, lahat ng mga majority ng mga US stocks kung nagtitrade ka doon, ramdam na ramdam natin yung drop ng markets nila. So medyo yun nga, nasama tayo dun sa sentiment na yun. Kaya biglang sa opening pa lang, medyo malakas na yung drop ng market natin. Buti na lang na-bounce tayo bago mag-close yung market. Pero medyo marami sa mga big caps natin, syempre nag-breakdown and then nahirapang makabawi yung kanilang mga price action. So makita nyo dito, sina Ali, PLDT, Converge, Jollibee, ICT, URC. So nag-drop yung kanilang mga price action naman. Okay? So anyway, marami sumalo na foreigners, at least meron na naman pumasok na 145.73 million. So meron pa rin bumibili pa rin yung mga foreigners dito sa market natin. So yun nga lang, drop tayo is at least bumawi siya, negative 0.01% and nag-close tayo is 6,882.12. Ayan. So dahil dyan, medyo may mga nakabalik sa mga stocks natin, no? Yung mga small caps na stocks, medyo gumalaw yung ating price action. So SPNEC, nag-drop din to mga to pero nakabawi siya for the day. So nag-gain siya 1.57%. So tignan nga natin kung flag yung ginawa nitong si SPNEC. Tapos ayan, yung mga natutulog natin ng stocks, binubuhay na nila. Si Abacor Holdings natin, nag-up siya ng 6.85%. So medyo maganda. Hopefully yan yung reversal kasi nag-break sa MA20. Meron siyang 533K na net foreign sale dito sa market natin. Tapos si STI, ito panalo talaga si STI. Nag-up siya ng 5.61% ulit. Alam ko, overbought na to eh. And then, meron siyang 2.06 million na net foreign buy. Si Plus, nag-bounce. So parang MA9 yung gusto niya support. Nag-bounce siya ng 4.73%. Pero, benta ng benta yung investor natin. Meron siyang negative 34.34 million net foreign sale. Si Security Bank, kagaya ni ABA, nabuhay din siya. Nag-up siya ng 4.1%. Nawala na siya dito sa trending eh. Pero trending to nung gumagawa ko kanina. So meron siyang 33.87 million net foreign buy and nag-start na rin. Hopefully maganda na yan para kay Security Bank. Tapos si Converge, ito nag-drop negative 1.88%, pero meron siyang 10.89 million na net foreign buy dito sa market. Ayan. So talagang bulabog yung market natin kanina kasi matakay mo, nakita mo yung list ng blue chips natin. Wala man lang berde eh. So nung pahapon na meron na may mga nagberde na, pero nung umaga bago magtanghali is puro pula yung mga blue chip na stocks natin. So grabe yung naglagan dun sa US market. Parang meron pa rin kasi mapula pa rin yung futures po natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. Make sure alam mo po kung bakit mo binibili yung stocks na meron ka. Okay? And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa ating mga reviews, or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So, marami tayong mga members dito sa bandang baba. Ayan. So, nakatago pala. Kailan nakalagin ka. So, i-double check na lang po yan. Tapos, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po yung mga usual na viewers dito sa trending stocks review natin, mga company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, ano ba sinasabi nila, fundamentals, mga risk management, plus yung ating PSE stock market studies naman. Okay? So double check mo lang. Palabi Trader Crypto ko to. Follow mo na lang po dito para sa mga play to earn games natin.
Ayan, wala tayong masyadong upload. Kasi laglagan sa ano 56K na lang yata si ano, pati si crypto bumagsak din yung ano yung pinaka price action natin sa kanya. And follow mo din po ako dito sa mga social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Yan, check mo na lang. Tapos sa Facebook page na Palabi Traders, pili ka na lang po kung ano gusto mo i-follow na um, social media. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market dito sa US and dito sa cryptos. Tapos sa Twitter, hanapin natin yung mga news natin. Meron na yung summary data dito sa bandang baba. Wala pa, no? Hindi pa naglalabas si ano, saglit. Hanapin lang natin si ano, Philippine Stock Exchange. Ba't wala yung ano niya, yung summary niya? Saan dito yung mga tina-follow natin? So dito ka lang tumingin no, kung ano yung mga nagbibigay ng mga balita sa atin day to day. So asan na si Philippine Stock Exchange? Ayan. Meron na ba siya? Okay, may FOO alert siya, no? Para kanino ba to? BLL. Okay, so ito na lang. Yung summary ng market. Okay, so punta tayo dito. Balik tayo. Bakit ayaw lumabas? Para makita natin kung ano nangyari sa ano, mga stocks natin. Okay. So, very good pa rin naman. Meron tayong 145.73 million. So, net foreign buy pa rin naman. Good vibes pa rin tayo kahit na medyo bumagsak yung mga blue chips na stocks natin. So, tinamaan si industrial companies natin pero si finance dito nagpuntahan, nag-up siya ng 0.99%. So, winners and losers, kapon ba ito ngayon? Ngayon, September 4. So, sino ba? Ayala, Yuchenko, ano ba to? Pobros. Ayan. Bumagsak si Gokong Wei, Tan Kacchon, at saka si Pangilinan stocks natin. So, SFA, okay. Okay na to. Madidilis na yan. May follow-on offering na. Foreign funds bought. So, Bank of Commerce, BPI, Metrobank, Security Bank. Ito, Security Bank siguro. AP, Manila Water, SCC, SPNEC, CNPF, EMI, Jollibee, Monde, CHP, AC, Costco, A-Reach, si DMPR, Converge dito at saka si MAC. So yun nga, despite the rough start, buyers came in strong, pushing the market back up and mitigating losses. Is this a recovery signal of renewed bullish momentum? Ewan ko lang. Kasi yung ano, yung foreigners, rather sa US market natin medyo malakas yung ano, yung pre-open na naman nila. Mukhang mapula na naman yung opening sa US market. So ito yung pinaka-winners and losers natin pagdating sa mga big caps na stocks, sa mga banks na BPI 2.6%, Ayala 1.3%, CNPF 1.23%, SMPH 1.16%, Pure Gold 0.9%. So yung losers, si Jollibee, ayan, may mga opportunity tayo. Jollibee 2.68%, GGS may na pa rin 1.89% and si Converge is 1.88%. ASEAN drop din ng 1.67%. So Asia Pacific stocks launch across the region as Japan's Nikkei sinks 5% amid global sell-off. Ayan, grabe sa dito sa Japan, no? Ang laki niyan, 5%. So, may mga blue chips yan na nagde-drop ng 10%, di ba? Nagda times 2, times 3 sa ano yan, individual na stocks. Ayan. So, hindi lang naman sa Pilipinas, lahat po tayo is affected. Ayan, no? So, ito yung heat map natin kanina. PSE, so puro mapula. URC, PSE falls, umabot pala tayo ng ano, 1.67%. Grabe. So tender offer ni SSP, Keeper, net income grew 23%. Okay, tapos yung galawang kahapon. SPNEC, ano ba sabi niya? Had another massive pump on huge volume, similar to what experienced for trading days ago. Ayan. Tignan natin yung volume niya mamaya. Meralco, estimated around 4,000 customers affected by storm Enteng. Double Dragon, launch Dragon Fee o Dragon Fight. Robinson renewed its partnership with Mercato Central. Aboitiz, partly financed acquisition of Coca-Cola. Tapos si PERC plans to activate 3 solar projects. Ayan. Tapos share buyback. Ayan, share buyback na naman si Alio. Robinsons, Retail, SMC at saka si Costco. Nvidia has been, ito yung major news sa US. Nvidia has been subpoenaed by the US Justice Department in escalation of the agency's antitrust investigation. Ano kaya yan? So siguro yung ano niya, yung siya kasi yung ano major na ano 'di ba sa mga AI na mga
yung mga products, hardware. So sila yung nanguna, itong si Nvidia natin. Okay? So speaking of foreigners, nahuli na yata si Miss Alice Go sa Indonesia, di ba? So short hair na siya, nakita ko kanina doon sa mga news. So Nvidia ulit, okay, so ulit si Nvidia natin. Ang laki ng drop nito, 10% umabot data kagabi o 9% yung closing niya. Okay, so dahil dyan, wala tayong masyadong makita ng mga news na maganda. S&P, ang laki ng drop, 2%. Yari na puro hit yung mga stop loss ko dito. Nasdaq, minus 3%. Dow Jones, minus 1.51%. Okay? So, careful tayo sa US market. Grabe yung sell-off ngayon doon. Ayan, so patalastas ulit. Ayan guys, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So, gaya sabi natin, sali lang po kayo dito. So, open po yan. Anytime yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Okay? So, double check mo na lang po. So, tingin tayo dito sa market natin. So, grabe yung yung drop na nagulat na lang ako pag open ko, puro pula lahat ng blue chip. So, nag-drop ka agad siya ng 1.29% and then umabot tayo ng 1.88, tama ba? 1.88%. So, pero nag-bounce naman siya, pre-close yata ito saglit. Silipin natin saan. Andito sa may pre-close area natin. Ayan, pre-close lang siya. So kung negative pa rin yung US market, mamaya, ibig sabihin, ibabalik niya yan sa baba. Bukas, so expect natin, bad yung market din natin kapag bad pa rin yung sentiment ng US sa kanilang closing naman. So 7K and on the way tayo sa 6,000. Ayun, 6,800 nga. Actually, binutas pa nga niya. So lalagay ko dito sa 6,796. So yan yung pinaka-support na yung pinaka-weak ng candle natin. So although nandito tayo sa ibabaw ng MA20, nag-bounce naman siya, no? Baka meron pa. Kita mo naman yung US market, sinusundan lang naman natin yan eh. Kapag malakas yung drop nila, sumusunod yung majority ng mga stocks natin. Iba yung napindot natin na indicators. So, okay. Above pa rin naman siya ng RSI 50. Kailang, syempre, ramdam natin yung drop kasi ang daming nag-drop ng mga big caps na stocks po natin. Okay? So, medyo bearish muna in the short term. Kahit na meron tayong 145.73 million na net foreign buy po dito sa market. So, kita mo naman yung US market talagang medyo mahina. Ayan. So, okay. Nakita natin yung mga big caps na stocks. Dito naman tayo sa mga winners. ABA. So, nabuhay si ABA natin. No? Ayan. Kasama ba dito? Ayan. Kasama sa lista mamaya. Pag-usapan natin, nag-up siya ng 6.85. STI ito, panalo. Ang taas ni STI, parang talo na niya si Plus. Bagger na rin pala to si STI natin. So nag-up siya ulit ng 5.61% after magpahinga ng RSI. Talagang binomba. Web, ayan, binubuhay si Web. 5.56%. RCI, lumalaban pa rin. 4.7%. Si Plus, 4.7%. Security Bank, ito maganda. Mukhang reversal na to. Kailan makalampas muna sa MA100. Tapos si Home, BPI, okay, 2.6 mga banks. Si Home, ayan. So, yan na ba yun? Parang ito na yan. Parang ito na yung galaw ni Tingnan natin. Maganda mag-close to ng above 0.7 bukas para mapansin na yan. Tapos, sino pa? NRCP. Okay, so hindi natin masyadong natitrade o nakikita yan. CSP Nisi 1.57. Nagsiso pala kanina. Kaya lang, ewan ko lang bukas. Parang broken yung flag. Si SMPH medyo bumawi din pala. 1.16%. Okay? So tingin tayo dito sa mga losers dito sa market natin. So sino ba ang tinamay? DHI, and medyo tinamay si DHI. 5%. MRC, talagang na, ayawan na kay MRC. O takbuhan na dito. 4.5%. Sino pa? DHI, natapos na rin yata. 3.45%, papahinga siguro to. IMI nag-drop ng 3.35, CPG 3%, Green 2.87. Tignan natin kung sasabayan kay ABA later on. Shell PH drop din, GGS, Robinsons. Okay, so medyo marami nag-drop talaga. Yung gaps, ang lakas naman kasi ng gap ng opening pa lang binenta na yung mga stocks natin. Naglabasan na yung mga big investors natin. Okay? So, yan lang muna. Yung nakikita natin na galawan, medyo bearish tayo sa buong market. So, tingin tayo dito sa US, parang mapula pa rin eh.
So brace muna tayo siguro hanggang Friday, no, na uh, trade natin. So S&P futures, negative pa rin, no? Negative 0.35, Dow futures, negative 0.15, Nasdaq, negative 0.68. Pero nakikita ko lang, si Nvidia lang na ano eh, ayun, na-stock natin. Nandito pala tayo sa most active. Dapat dito tayo sa world indices. Ayan. So, medyo malakas po yung drop. I-adjust natin yung chart para makita natin. Ayan, grabe yung pulahan dito sa US market. So, mukhang wala pa. Hindi pa siya magwa-bounce. Yari yung mga stocks natin dito. Mainit. Tapos sa European markets, naglagan din. Okay, so double check nyo lang po. Tapos dito sa asan si Japan? Hang Seng, okay, negative. Asan si Japan? Hindi ko makita si Japan eh. Di ba kasi sabi nag-drop ng 5%. Okay, malabo na yata yung mata ko, hindi ko siya makita. Anyway, majority naman is nag-drop. Kospi, 3%, Taiwan, 4%. Grabe din sa Taiwan. Okay. So si Nvidia ang alam kong isa sa mga pinag-uusapan lang dito eh. Meron pa sigurong ibang bad news na iniinda tong global markets. Pati crypto, tingnan natin yung crypto 56K na lang si Bitcoin. So opportunity ulit pag nag-bounce, 4% drop malakas. Ethereum 4% yung drop, BNB mas malakas. 6%, 6% yung kanyang drop. Okay, lalaki ng drop si Ton 10%. Sino pa? Ano ba to? Lido. ABAX 3%, Chiba 3%. Okay, so mapala. So lahat ng risky assets, very risky during this time. Okay? So tingin tayo dito sa ating individual na mga stocks. Hopefully, hopefully hindi tayo mabuhusan bukas kasi lumaban bumawi si PSE. So, nung una si SPNC, okay. So, meron tayong temporary resistance kasi hindi na nasundan So, dito sa area natin, dito sa gap. Tapos kanina, nag-fill the gap ulit siya. Nag-fill the gap pala yung closing niya. Pero, umabot siya dito sa 1.22. So, ito yung na-establish na support naman niya. So, tingnan natin kung parehas siya nung ginagawa dito sa Banong Baba. Kasi pangit yung market again, hindi natin matansya yung galaw niya. Itong flag na to is kapares niya ba na flag formation din to. Ayan. So, kasi parang pinaka-support natin lumalabas malapit dito sa MA9. Ayan. So, parabolic din kasi yung galaw niya. Hopefully, hindi siya magaya dito. No? Kasi tingnan mo, 2 days umakyat, nag-gap up pa nga, and then unti-unti bumagsak na yung price action niya. So, tingnan natin, hopefully bukas, hindi red yung candle yung pinaka-closing natin kay SPNECN. Overbought na rin pala. Ayan. So, overbought na. Ayan. Nakapag-TP ka na ba? So, konti lang tinipi ko dito kaya SPNEC. Hawak pa rin natin yan, pero medyo overdue sa correction Lalo na medyo pangit yung itsura ng market. So, pero tingnan natin, malay mo, mabalita ulit si SPNEC natin. So, 8.56 million net foreign buying and meron siyang 1.27% na gain for today's trading. Parang may nabasa ako ng post kanina with regards kay Meralco. Parang magdadagdag siya ng more than 11% pa. So 55% yari stake niya dito, additional 11%. Sabi dun sa nakita ko na post sa Instagram. Ayan. So hopefully, yan yung catalyst natin para gumalaw pa yung price and then maabot natin yung isa pang. Meron pa siyang isang gap dito So nagfi-fill the gap yung galawan ni Medyo parabolic, hindi natin kayang ilagay sa trend channel yung galaw ni SPNC. Okay? So wait na lang tayo kung ano gusto niyang gawin. Naka-base tayo sa sentiment ng US market. Medyo mahirap matansya sa technicals kasi emotional yung yung market natin. Next, eto medyo nag-breakout na. Ayan, nabuhay na si Abacor Holdings natin. Okay, halos sakto lang sa MA20 pero good sign kasi first time nagkaroon siya ng maganda na volume. So pinaka-immediate na resistance natin malapit lang dito sa 0.84. O nag-resist pala siya dito sa previous support niya dito. So 6.85% meron siyang 535K na net foreign sell dito sa markets natin. Okay? So ganyan lang muna. Medyo tempered lang yung bullishness natin sa kanya kasi first day pa lang naman na nagkaroon siya ng magandang volume. Last time mga selling volume to So ito pa lang pinaka first time na
buying volume ulit ni ABA. Ayan. So, ano nangyari dito? Ba't tinakbuhan to ng mga investors natin? Okay naman yung ano nyo, 9,000%. Hindi na pinapansin ngayon yung mga ganito. 9,000% na increase ng earnings. Kasi mga 85 million lang. So, malit siguro, ayan. Kaya medyo ayaw itulak yung price niya kahit ilang percent. Si Plus kaya ilang percent yung ilan yung net income. Tingnan natin. Si Plus. Okay? So, yun na lang muna. At least may good sign tayo. Hopefully, ang gawin niya, rally. Kagaya ng ginawa niya dito last time. Meron siyang rally dito last time nung naka-breakout. Pag naka-breakout dito sa MA20. Ayan. Okay, hopefully mabasag niya yung mga yan. Next, STI, ito, panalo. Bagger na si STI. Mula dito, halos double bagger na pala to. No? 170%. Simula nung ang dami pa pala dito, may mga hagdan-hagdan na galawan. So, very good. Another all-time high ba to o 52 weeks high? 52 weeks high. Para kay STI. So, drawing ko muna yung niya kasi mahirap makita. Yan yung pinaka-support and ito yung immediate na resistance, 1.22. Although overbought na siya, pero lakas din pala ng volume niya. Oh. Di natin napansin. Parang Vita Rich lang to eh. So, tingnan natin si Vita. Oh, buhay pa rin si Vita Rich natin. So, anyway, pero mas malakas yung sipa niya simula nang mag-recover siya. Nag-30% na si STI po natin. So ganyan na lang muna ha. 1.22 yung pinaka-resistance yung nakita natin dito po sa bandang kaliwa. Yan muna yung magiging reference natin para kay STI. So 5.61%, 2 million at foreign buy. Kaya lang careful na lang siguro kasi overbought na yung stocks po natin. Okay? So yan lang muna yung nangyari dito kay STI. Wala tayong balita, more on technicals. Next, Plus, kala ko deads na si Plus. So iniisip ko mag-fill the gap siya dito pero hindi. Maganda yung closing niya. So ilalagay ko na lang yung support sa 22. 22, no? Saktuhan na lang natin. 22 pesos na support. And ano ba gagawin natin dito? Tapos na yata yung extended Fibonacci natin sa kanya. Meron pa ba tayo madodrawing sa galawan natin? Okay. So, parabolic talaga. No? Ayan, so, meron siyang sinasabi dito. Pwede rin, lagay natin dito. 25 pesos. Kasi yun sinasabi ng extended na Fibonacci natin. Wala tayong makita reference sa bandang kaliwa. So, bumalik ulit siya sa overbought condition. Kala ko magko-correct na eh. Para makabili ulit tayo. Kaso, ayaw magpasakay ni Plus. So, meron siyang 4.73% gain for today and kailang net foreign sale. Masustain kaya niya to. Pangatlong araw na yata to. Net foreign sale, 34.34 million. Overall picture, bullish pa rin naman itong si Plus. Next, Security Bank. So finally, after long time, ngayon natin nakita na nagtatry na mag-breakout. So immediate resistance, MA 100. Yan na lang muna ilalagay natin. Pero good sign kasi nagpakita na siya ng bottom dito sa bandang 60 pesos. So, hopefully, yan na yun. Kasi ang tagal na rin niya, oh. Isang taon na rin yata ito. May more than 1 year ng downtrend tong si Security Bank. Ano ba ang dahilan nito? 10% earnings, 11%, ano ba yan, negative? Okay. So, nag-positive na siya. O, yun siguro pinaka-catalyst natin sa kanya. Nakalimutan ko tignan si Plus. Balikan natin. Ano ba earnings na ito? 3 billion. Ayan. So, sobrang laki pala to. Okay. Nasaan na tayo? Security Bank. So, meron siyang 33 million. So, first time natin nakita na meron siyang nagtutulak. So, bago tayo maging bullish, okay naman lahat ng indicators niya. Bago tayo maging bullish is dapat maka-breakout muna tayo dito sa MA 100 natin. Okay? And then lastly, si Converge. So, laglag. Bumawi din pala. Kaya pala pinag-usapan to. Laki din pala laglag nito kanina. Umabot ba to ng 6%, 5% si Laki pala. Kaya pala nag-trending. Ayan. So halos mag-broke na yung support ni Converge. So lagay ko na diyan. Yan yung pinaka-resistance talaga niya. Ayan. So talagang pag overbought, very very prone sa mga profit taking. Ayan. So nag-profit taking na si Converge po natin. So support, yung pinakita niya kanina,
malapit dito sa MA20. Ayan, batayin na lang natin to kung meron kang hawak na stocks. So nandito yung trading range natin pansamantala habang medyo bad yung market sentiment and then medyo nagko-correct din yung itsura ng pinaka-MACD formation naman natin. So 10.89 million, net foreign buy pa rin naman. Kaya lang, nag-drop siya, negative 1.88%. Itong si converge po natin. Okay, so yun lang muna yung review natin dito sa buong market. So negative sentiment tayo kasi sinusundan natin yung galaw ng US market. So hindi pa masyado malinaw bakit ang lakas ng drop. Alam ko lang maraming recession, maraming companies nagbabawas. Si Nvidia antitrust lawsuit o probe pala. Plus lahat ng semicon is nag-drop. Taiwan nag-drop siya ng more than 4% kanina. Okay, so yun na lang muna. Tignan natin ulit yung galaw ng market bukas bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa Grupesa. Open yan, no? Kakakumpisa natin for the month. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budigitik, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guys sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.